At yung church natin, we're moving forward, we're surging ahead. Despite of the challenges of the pandemic, we're gonna get back to our feet. And the deaf, we're gonna reach out to them. And once we have settled itong ating mga deaf, we're gonna go back do sa ating unang ministry natin, yung sa love ministry. Nakita ko po yung pag bumabiyahe ako sa gabi pa uwi, nakikita ko yung mga ilaw-ilaw dito sa atin uli sa Lamao, ayan, sa PEX. Nakita mo, meron na naman mga buwas. Ang nalulungkot ako noon, dito sa may lugar namin sa Maribeles, ito malapit kila Melchor, sa Lucanin. Ayan, dumadami na rin yung mga same, mga umiilaw-ilaw na naman sa gabi. Pero that is a call for us, a call to action, ika nga. But this morning, pag-uusapan natin ngayon, ando na tayo sa discussion natin about biyaya. Yung konsepto ng biyaya. Sabi natin, tayo ay naliligtas because of the grace of God. Tayo ay naliligtas because yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. He died for us on the cross. And it is faith. We are saved by grace. Yung grasya, yung biyaya ng Diyos ang nagliligtas sa atin. Now, this is where there is a debate among Christians ngayon. Palagi silang nag-aaway tungkol dito. Sabi yan, hindi pwedeng biyaya lang. Kailangan magtrabaho ka din para sa iyong biyaya, para sa iyong kaligtasan. And this is what we will clarify. What does the Bible say about working out your own salvation? Ano ba talaga yung sinasabi ng Biblia ng working out your own salvation? Are we co-creators of our salvation? Nililigtas ba tayo ng sarili din nating gawa? Yung bang ginawa ng Panginoon hindi pa sapat? Kulang pa ba yun? Do we need something else para patuloy na tayo ay totoong maligtas? Yan sinasabi kasi ng iba, hindi po pwedeng biyaya lang ng Diyos. Kailangan ikaw ay gumawa. Kailangan ikaw ay magtrabaho para tulungan ka ng Diyos. Sabi, God helps those who helps themselves. Yun ang sabi daw. Pero wala po yun sa Biblia. Mamaya pag-uusapan natin kung saan nanggaling yan. And today, ang primary text po natin is Philippians chapter 2, verse 12 to 18. Ayan, Philippians chapter 2, verse 12 to 18. And the Bible says, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but how much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of life. And then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. But even if I am being poured out like a drink, offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So you too should be glad and rejoice with me." Imuko po tayo sandali at tayong manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your words today. Muli, Panginoon, ang aming dalangin ay samahan mo kami. Pahiramin mo kami ng iyong karunungan upang kami ay tunay na makarinig at maunawaan namin ang lahat, Panginoon, ng nais mong ihayag sa amin ngayong umaga. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Trembling in fear. Ayan, yung fear, galing po yan sa Greek word na phobos. Yung tremble, galing po sa Greek word na tromos. This is what is used doon po sa Bible. Yung tromos means tremor, yung nanginginig, yumayanig.
Parang sa lindol, those are tremor. Yung fear, yung takot. But what does the Bible say exactly about fear? Ano yung takot na sinasabi ng Panginoon sa atin? Ano? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. This is in Psalm 111 verse 10, and Proverbs chapter 1 verse 7 and 9 and chapter 9 verse 10. Ang sinasabi po dito na fear, yung fear na yung doom of eternal torment. Ano, ang karaniwan nating takot, yung takot na ikaw ay mamamatay, ikaw ay nasa dagat-dagatan ng apoy, This is yung paghuhukom sa iyo ng Panginoon. Akala natin ganun yung fear, Para bang kung paano tayo natatakot sa multo, ganun tayo natatakot sa Panginoon. Malapit na naman yung All Souls Day and All Saints Day. At ito sa panahon na ito, sa ibang mga kultura, meron yung parang tawag nila the Day of the Dead, ginagawa din ito sa Mexico. Nagpaparada sila yung may mga naka-costume, may effigy, yung mga kalansay, pinaparada. Ngayon, ginaya din ito sa US, yung Halloween. And the Halloween is all about yung trick or treat. Yung ngayon, parang kala natin cute na yun, trick or treat. Kasi pag pupunta yung mga bata, naka-costume, trick or treat. Pero alam nyo yung pinagmula noon, it's actually witchcraft. Yung trick or treat, ibig sabihin nun, bigyan mo kami ng something from your house, a treat, pagkain, whatever it is. Kung hindi, ikaw ay bibigyan namin ng sumpa. Yun ang trick na sinasabi. So, kaya yung mga pumupunta sa bahay, mga naka-costume, they are supposed to represent total evil. Yung mga talagang masasama. Pero, ginawa nating cute. Yung demonyo talaga has a way of changing things, Nagmukhang cute ngayon yung trick or treat, pero ang totoo, sinasabi nun, bigyan mo kami. Kundi, susumpa ka namin. Kukulamin ka namin. Tayo mga Pinoy noon, hindi naman uso sa atin tong Halloween na ganito. Pero ngayon, siguro this is started about mga 15 years ago. Kahit nga dito sa Barrios, meron na mga nagtitrick or treat. Dati, nung bata pa ako, ang natatandaan ko nun, yung nangangaluluwa. Di ba? Parang caroling, pero kumakanta. Hindi nakakatakot. Kung kami po'y bibigyan ay dali-dalian na, baka kami mapagsarhan ng pintuan ng kalangitan. Di ba? Ganun ang yun ang sa atin pag Christmas, yung naman yun, yung thank you. Yeah. Pag hindi ka pa lumalabas, kakantahan ka na ng ganun, nung nangangaluluwa. Ewan ko kung sino pa sa atin nakaabot nung ganyan, Ito naman hindi pagtatapat ng edad. Sinasabi ko lang yung totoo, naabutan ko pa po yung may mga nangangaluluwa sa bahay. Ngayon po, wala nang nangangaluluwa. Magugulat ka na lang, naglalakad doon sa daan ng mga sasalubong mo sa daan, may zombie. May mga bata takot na takot. Diba? Tapos bibigyan mo sila ng mga treats, or pera. Kasi nga, kundi, lalagyan ka ng pulbos nung zombie. But that is not the fear na sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi yung takot sa multo. But the fear that is reverential. It is a holy concern to give God the honor He deserves and to avoid chastening of His displeasure. Ang gusto mo doon, yung fear is the reverential fear. Yung pagnanais mo na bigyan mo ng parangal ang Panginoon. Natatakot ka na baka sa gawa mo, hindi ko mabigyan ng parangal ang Panginoon. Hindi ka natatakot sa multo. The Holy Ghost daw Ghost pa rin, kaya nakakatakot.
Di ba? When we talk about God, we're not talking about yung multo. Pag dumating ang Panginoon dito, takot na takot ka. The fear is for you to revere Him. Kaya pag dumating ang Panginoon sa presensya mo, yuyuko ka. Hindi ka tatakbo. Sa multo, tatakbo ka. Ito yung pinsan ko, si Nelson. Tandang-tanda ko noon. Namatay yata si Lola Nanding noon. Punong-puno yung bahay namin. Tapos, wala kaming matulugan. Doon kami natulog sa kotse namin. May kotse kami noon na yung Batman, yung pagkalaki-laki. 11 tao ang kasya. Parang jeep. sa lapad. Yung upuan yung tuloy-tuloy na gano'n sa likod at sa harap. Doon kami natutulog ni Nelson. Pagkatapos nag-brown out, at di nagkakatakutan na sila, brown out tapos may patay. Tapos biglang nagtakbuhan yung mga pusa galing sa kapitbahay. Dumaan doon sa ibabaw ng kotse. Dinagulat kami. Tayo kami bigla ganyan. Kinakausap ko siya. Nelson, ano yun? Nelson, ano yun? Wala na pala si Nelson. Iniwanan na ako mag-isa doon sa kotse. Ang bilis, di ba? Because of yung fear, yung takot mo, bumibilis ka ng pagkilos. Everything is exaggerated dahil sa takot mo. Tingnan mo yung takot na yan, and that is not the fear. Hindi yan yung takot na sinasabi ng Panginoon. That is the beginning of wisdom. Bakit? Sa sobrang takot mo kasi, mawawalan ka na sa wisyo. Di ba? Minsan makikita mo ba sa sobrang takot, tatawid ng daan, masasagasaan. There is no wisdom there. The Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So this fear of God na sinasabi ng Biblia is a fear, a reverential fear. A fear that causes you to revere God more, to worship Him more. Ang desire ng puso mo ay paglingkuran siya, purihin siya, awitan siya. You don't want to offend God. That's the fear. Ang fear mo, ay naku, baka magalit sa akin ng Panginoon. Ay naku, nagkasala na naman ako sa Diyos. For as long as there is fear in your heart, every time that you commit an error to God, that is the fear that is being mentioned here in the Bible. Kasi meron mga time na tayo ay nagkakasala, pero parang wala lang. Di ba? Okay lang. Namanhid na tayo doon sa kasalanan na ating ginagawa. And when we do that, there is no more fear of God. Hindi ka na natatakot sa Panginoon. Kasi nasanay na tayo ng gano'n. Lagi kong example sa atin ito. Yung vote buying. Ayan, dito nga pala ang ating Vice Governor, si Jomel Pugna. Ayan. Jomel, ayan. Alam niyo si Jomel, ito ang aking commercial model ng the power of God to change things, and we only use social media, kaming dalawa ni Jomel, kami lang gumawa ng mga commercial namin. Walang pera, wala kaming ginastos. Walang biniling boto, wala kaming ginastos, just the cellphone, social media, and imagination. Nung nag-umpisa si Jomel campaigning for Vice Governor, alam niyo ba pati nanay niya ayaw siyang iboto? Totoo po yun. Nag-aalit pa yung nanay niya sa kanya. And even the churchmates, ayaw iboto si Jomel. Siguro when I started talking to Jomel noon, 2 lang kami naboboto sa kanya. Ako 50-50 pa. But when we started the campaign, we based it on yung campaign against vote buying. Si Jomel is disadvantaged, because may speech defect si Jomel. Isa siyang angongo. Hindi siya mayaman. Factory worker lang. Nagbibisikleta nga lang siya papunta sa eskwelahan sa factory, sa kanyang trabaho. Pero ngayon yata, nakabili ka na ba ng motor mo, Jomel? Aba, talaga na.
ano na yan, sa kapunta to the moon. Kailangan pala mag-ano na tayo, mag-rides na tayo. May kasama na ako na ito si Brother Gary, nag-aaya na rin, Si Melchor, meron din itong motorsiklo. Susunod yan, mabubuo na namin yung aming yung riders group. And so when we started campaigning for him, we just used a social media platform. And from zero, pati nanay niya siyang iboto, si Jomel got about, ilan yung nakuha natin, Jomel? 21? 23,000? 23? 23,000. Biro mo yun, 23,000 ang naniwala kay Jomel na ibinoto siya bilang vice governor. Isn't that amazing? 23,000 people from zero. At wala kaming ginastos kahit na 5. Wala kaming ginastos na pera para siya ay iboto ng mga tao. There was no money spent. And yet God blessed him with 23,000 people. Eh, sabi ko, paano pa kaya kung may pera tayo to campaign? Kasi zero eh. Ito ko, pag binigyan tayo ng 10 piso, kung may nag-donate sa amin ni Jomel ng 10 piso, times 10 mo na agad yung 23. That's how it works. And God is gonna bless you. But we feared kung ano yung sasabihin ng Panginoon. That's why we decided to launch this campaign. Now with Jomel, is somebody who is disadvantaged. Ngongo siya, pero nangangampanya against vote buying. Because he's a Christian. He would rather do that, maging pagtawanan siya ng taong bayan, basta yung Diyos ay nasusunod. The problem is, many of the Christians, although Kristiyano ang tawag mo sa sarili mo, nung nagbibilihan na ng boto, hindi ka lang basta nanahimik, pumapalakpak ka pa. You became part of it. Yun yung wala ka ng fear. You don't fear God anymore. Alam mo na yung sinasabi ng Biblia about sa pagtanggap ng suhol. But you don't care. You don't care anymore. There is no fear. Pero kung ikaw ay tunay na naniniwala sa Panginoon, kahit na 5,000 na yung nakaabang sa'yo, aabutin mo na lang yung 5,000. Nanginginig yung kamay mo. Naku, baka magalit sa akin si Lord. Di ba? Nanginginig ka eh. Nanginginig ka na sa pagtanggi mo ng natatakot ka na tanggapin at ma-offend mo yung Panginoon. Pero yung iba nanginginig, yan na! Yan na! Alas 12 na, bigaya na mamaya. Di ba? Binibilang mo na yung pamilya mo. 1, 2, naku, 5 kami. 25,000 ito. Di ba? 20,000 ito. Diba? Yun na yung iniisip mo. And what about God? Nasaan na si Jesus? Nasaan na yung Diyos? Teka Lord, huwag ka mag-alala. Pag na-receive ko yung 25,000 ko, magtatights ako sa'yo. Tako, lakas ang tawan. Dahil guilty. Magtatights ka ako sa'yo. Yeah. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung after election, nung Sunday, the following Sunday, inaabangan ko yung collection box. Feeling ko ako, malaki yung collection ng church ngayon. Kasi, ikapo di ba? 4,000, bawat isa, 400. Ang ikapo nun, dahil ka ako nito. Siguro ako, sa isa araw na ito, makaka-40,000 kami. Ganyan. Laking gulat ko. Hindi kulay ubi yung offering box. Kulay orange pa rin. hindi pala, santan pa rin yung kulay ng ating, ng collection box. Wala pa rin na dagdag. So there is no reverence for God, dahil sa ginagawa na. But this is what God is telling us, Yung reverence sa Kanya, motivating us to obey, para sumunod. Nanginginig ka sa pagsunod sa Panginoon. Hindi yung takot na may multo. That's not what the Lord is saying. Kaya si Apostle Paul, realizing his own personal fear, ang sabi niya dito about fear and trembling, as he ministered to the church in Corinth,
and later to those believers who received Titus with the same kind of fear and trembling. This is the kind of fear and trembling that is closely related to both to obedience to the Lord and to the love and affection for Him for fellow believers. Ano, pati yung pagtanggap natin sa ating kapwa, as described by Apostle Paul, sabi niya, with fear and trembling. Kapag nakakita ka ng kapatid mo that is in need, ng Kristiyano, naghahanap ng tulong, you are trembling. Nanginginig ka saan? Sa pagtulong. Nanginginig ka sa pagtulong. Pag nakakita tayo ng mga deaf, na hindi natin alam what's the future for them, hindi tayo mapakali. Nanginginig tayo, anong gagawin namin? Lord, anong gagawin namin? What should we do? Ninakawan tayo. Nanginginig tayo, hindi sa galit. Nanginginig tayo about what are we going to do next? Anong gagawin ng Panginoon sa amin ngayon? Nanginginig tayo in anticipation. May gigil tayo. We want to witness. Makita natin kung anong gagawin ng Diyos sa atin. And He is doing a lot. Grabe ang ginagawa ng Diyos sa ministeryo natin. Hindi nyo pa alam ito. Hindi pa kayo kumikilos, mga kapatid. What more kung lahat tayo ay kikilos dito? Imagine niyo kung anong kayang gawin ng Panginoon. I'm just using social media as a platform to ventilate yung concern of the deaf. And people outside of the church is responding. They are responding. How much more tayo na naririto? Our concern will be even more genuine than any other people, kaysa yung mga nasa labas. Tayo mismo, ang dapat unang nanginginig sa ating pagnanais na makatulong. And this is what Apostle Paul is telling. Sinasabi ni Apostle Pablo, yung pagtulong natin sa ating kapwa should also generate the same tremble and fear. Bakit? Because this is all about obedience to God. Yung pagsunod natin sa Panginoon. It is a dread that seeks to avoid anything that would offend and dishonor God. Iyan ang fear na pinag-uusapan dito. Yung takot na ma-offend mo yung Panginoon at makakos ka ng isang bagay na kahiya-hiya sa ating Panginoong Diyos. That's the fear na sinasabi ng Panginoon. That is the beginning of wisdom. Kasi kung ayaw mong ma-offend ang Panginoon, gagawa ka ng mga bagay na ikasisiya niya at ikatutuwa niya. And therefore, you're becoming wise. Nagiging matalino ka. Because you're trying to avoid things that will offend God. At tignan nyo yung mga bagay that we do that is offensive to God. Ito ang nagpapahamak sa atin. Lahat ng mga kalokohan natin sa buhay, ng mga kasalanan natin, ito ang mga pinagmumulan ng mga wrong or negative consequences in our lives. Everything that we do today will have a consequence in our life in the future. Ako, sinasabi ko lagi sa inyo, like for example, lagi ko pong ehemplo sa atin to. Smoking. Smoking, although pagbata pa tayo, hindi natin nararamdaman yan. But eventually, as we grow older, it will be more pronounced. Vaping, mga kabataan ngayon, yung vaping parang very cool. But there are cases in the United States, teenager pa lang, may emphysema na because of the chemicals that are being used dun sa vape. Mas madikit pa raw ito kaysa doon sa nicotine. Sabi nga nung ibang mga doktor, magsigarilyo ka na lang. Kaysa itong vape, because ito palang chemical nito is even thicker than the nicotine. So it's more harmful. But 19 years old, yung mga nagsisigarilyo, usually mga 50 plus ka na, makakaramdam ng negative effect. Yung emphysema, yung mga hindi ka na makahinga, alta presyon, doon mo mararamdaman yan, 50s onwards. But with vape, 19, 20, 25 years old, na-hospital because of this. But this is a product, a consequence of our wrong decisions, of our wrong acts. Eventually, you get to pay for it. Pinagbabayaran din natin.
But if your actions are focused towards the things that are giving honor and glory to God, hindi ka magkakamali, kapatid. You will become wise. Magiging matalino ka. And all of your decisions will be correct. At gagabayan ka ng ating Panginoon. Nasabi dito sa Biblia in Ephesians, ito yung pinag-uusapan natin. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God and not as a result of works, so that no other may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Yan. So sabi, malinaw dito, hindi tayo naliligtas dahil sa ating sariling gawa. Paano ngayon yung binasa natin nung una? Sabi doon you have to work on your own salvation. Tingnan natin ulit, basahin natin. Continue, this is in verse 12, continue to work out your salvation with fear and trembling. Sabi dito, work out your salvation with fear and trembling. Sabi naman dito sa yung binasa natin, sa Ephesians, it is not a result of works. Yung pagliligtas sa atin is not a result of works. So paano natin pagsasamahin yung dalawa na yun? Parang nakakalito naman yata. Ano ba talaga, Lord? Magwo-work ba ako o hindi? But notice here how the words are phrased. The first verse na binasa natin, sabi doon, work out your own salvation. In Ephesians, ang sinasabi po dito, you are saved not by your works. Ibig sabihin, working out your own salvation means you have already been saved. Nahaligtas ka na ng Panginoon. But you need to work it out. Kailangan ka pa rin magtrabaho. But hindi yung trabaho na yan ang dahilan kaya ka iniligtas ng Panginoon. Kapag iniligtas ka na ng Panginoon, you need to work out that salvation. That means you have to do something. Dahil iniligtas ka na ng Panginoon. Hindi po pwede yung nalaman mo na, iniligtas na ako ng Diyos. Wow! Saved na ako. Okay, dito na lang ako sa gilid. Banjing-banjing na lang ako dito. Ligtas na ako eh. Hintayin ko na lang na bumalik yung Panginoon. Okay na ako, ligtas na ako eh. Is that what the Lord is saying? Naligtas ka na? No. Ngayong naligtas ka na, sabi ng Panginoon, ngayong iniligtas na kita, you need to work it out. Kailangan pagtrabahuhan mo yan. The Lord is, sinasabi, akala ko ba niligtas na ako ng biyaya ng Diyos? So why do I need to work it out? Niligtas na nga ako eh. Bakit i-workout ko pa? Niligtas na nga ako. Because the Lord has given you a privileged status na ikaw ay ligtas na. Binigyan ka niya ng biyaya ng kaligtasan. Para isa kang mandirigma. Binigyan ka ng Diyos ng armas, espada. Binigyan ka niya ng armor, baluting pangdigma. Binigyan ka niya ng kalasag. Kompleto ka ng resources. May pagkain ka dyan. Anong gagawin mo? Sabi mo, dito lang ako, Lord, sa gate. Magbabantay lang ako dito. Hanggang sa ikaw ay bumalik. That is not the reason why the Lord saved you. Hindi yan ang dahilan kung bakit ka niligtas ng Panginoon. Para gawin ka lang palamuti. Niligtas ka ng Panginoon for a particular purpose. Ang pagliligtas sa atin requires perseverance or pagtitiyaga. Yung pagliligtas ng Panginoon requires perseverance at pagtatiyaga sa atin. On our part. Not just yung tumahimik tayo sa isang sulok at sabihin natin, okay na ako, ligtas na ako. Paano yung nanay mo? Paano yung tatay mo? Paano yung kapatid mo? Paano yung asawa mo? Paano yung mga anak mo? Kapitbahay mo, kaibigan mo? Ligtas na ba sila? How about them? Being saved by God empowers you and you must be compelled. Ikaw naman ang inuutusan ng Panginoon na ikaw naman na maging tulay ng kaligtasan ng ibang mga tao. That's why kailangan ito ay may pagtsatsaga. There will be perseverance.
Kasi hindi porke tayo iniligtas ng Panginoon, that means wala ka ng problema. Ilan sa inyo dito ang matagal ng born again Christian? At ito, sila Nelson, mga pinsan ko. Mga high school pa lang kami, born again Christian na sila. But in our life as born again Christians, hindi na ba kayo nagkaroon ng problema? Sagad-sagad niya di ba? Bugbog ka Hindi ka na ba nagkasala nung ikaw ay naging born again? Hindi ka na ba tumalikod sa Panginoon? Hindi mo na ba na-offend ang Lord? That's why many Christians are so judging about other Christians. Pag sinabi yung pinag-usapan yung kaligtasan, kaya kaganyan kasi yung paniniwala mo, niligtas ka na ng Diyos. Kaya patuloy ka ng nagkakasala kasi niligtas ka na ng Lord. Dapat ikaw, pag iniligtas ka ng Lord, hindi ka na nagkakasala. Totoo? Pakitaan niyo ako ng isang Kristiyano na simula nang naging born again Christian siya, hindi na nagkasala. And I will show you a liar. Papakita ko sa inyo isang sinungaling. Because ang Diyos mismo ang nagsabi, lahat tayo ay nagkasala. Kung sasabihin daw natin na tayo ay hindi nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Kaya sabi ko sa'yo, pag may Kristiyano nagsabi, simula nung naging born again ako, hindi na ako nagkasala. Sabihin ko sa kanya, sinungaling ka. Sabi ng Biblia. The Bible will tell you, will call you out as a liar because that's not true. Hindi yan totoo. That's why our life as Christians is a life of struggle. Hindi porkit nahaligtas ka, tapos na lahat. Lahat ng problema mo, totoo pa rin. Mawawalan ka pa rin ng pera, mawawalan ka pa rin ng trabaho, mawawalan ka pa rin ng mahal sa buhay, magkakaroon ka pa rin ng karamdaman, magkakaroon ka pa rin ng mga challenges sa buhay mo, iiyak ka pa rin, luluha ka pa rin, mapofrustrate ka pa rin. And all of this is going to be part of your life. That's why the Lord is telling us, after you have been saved, you got to work out that salvation. Hindi pa tayo tapos, kapatid. Because our salvation goes through a process. Number one is justification. The moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you have been justified. Niligtas ka na ng Panginoon Justified ka na ng dahil kay Jesus. Hindi natatapos doon yun. There is a second phase of your salvation, which is sanctification. As we live, as we are here in this world, we continue with the sanctification process. Ginagawa natin karapat-dapat yung sarili natin sa Panginoon. At yung pangatlo ay yung glorification. Glorification is yung pagpatay ka na at kinuha mo na yung katawan na that is glorified body mo, haharap na tayo sa Panginoon. That's the third stage of our salvation. It's not a one day deal. That's why the Lord told us, magtiyaga ka dyan. You need to work out that salvation. Huwag kang pa-banjing-banjing, huwag kang pa-upo-upo dyan, huwag mong hayaan bumagsak ang bayabas. Magtrabaho ka. And look at here what 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 7 says. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. This is Apostle Paul. Si Apostle Pablo ang nagsasabi sa atin. No, yung karera, sabi niya, mayroong mga lumalaban diyan. Pero lahat sila nagte-training, lahat sila naghahanda. Dito sa lupa, ang hinahabol nila ay mga koronang panglupa lang.
Mawawala ito, pero tayo, ang hinahabol natin ay yung koronang kailanman hindi na mawawala. Ano yung corona na yun? These are the rewards. The crown of rewards na ipinangako ng Diyos na ibibigay niya sa atin upon His return. The crowns. At yung gagawin natin in the book of Revelation, dun sa crowns na yan, pag ipinatong na sa iyo ng Panginoon yan, sabi niya, ito ang iaalay natin sa Kanya. Itong ibibigay natin sa Panginoon. So those who have been called by God, kayo na mga tinawag ng Panginoon, kayo na iniligtas niya. The reason why we are working here on earth is that so that we will be entitled to these crowns. These rewards that God will give us, not because we need to be saved again. We are working now, no longer for our salvation, para iligtas ka ng Panginoon, kasi iniligtas ka na ng Diyos. The moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you have been saved. Niligtas ka na niya. However, we need to work this out. Pagtrabahuhan natin to, because we need these crowns na ibibigay sa atin ng Panginoon. So that upon His return, we will have something to offer Him. May iaalay tayo sa Panginoon. That is the reason why God is asking us to work it out. Now, believers persevere because God's power keeps their salvation secure. Tayo ay nagpe-persevere. Tayo ay nagtitiyaga. Why? Kasi alam mo na, naligtas ka na nga. Kapatid, pag alam mo na yung kaligtasan mo ay wala na, magtsatsaga ka pa ba? Wala na, talo ka na eh. Di ba? May mga runners yan. Nakita nila na milya-milya na yung layo ng kalaban. Wala na Ano? Parang yung sa Gilas, Pilipinas, naging issue yan kay Coach Chot Reyes. Naglalaro pa sila. Sabi, pinag-uusapan nila, yung susunod na laban natin, natalo ka na. Di ba? Hindi na natin kailangan manalo dito. Kaya naging issue yun. When you fight to win. You fight to win. Because you know what's gonna be at the end. It is the glory of victory that is at the end. And athletes do that. Even when they lose, they try to finish. Tatapusin nila yung karera kahit anong itsura nila. May mga nakita ko sumali niya sa karera. Yung nangingiwi-ngiwi na pero lumalaban pa rin. Why? Because they want to experience the glory of crossing the finish line. And the same is with God. Pag dumating tayo sa dulo at nakita natin ang hinahanap natin, ay hindi lang yung premyo, but the presence of the Lord. To be with God. To be with Him. The Lord declared emphatically that all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will be certainly not cast out. This is the will of Him who sent me, that of all that He has given me, I lose nothing, but raise it up on the last day. This is John chapter 6, 37 up to 39. Nasabi ng Panginoon, lahat ng ibinigay sa akin, lahat ng lumapit sa akin, sino yung mga ito? Lahat kayo natatanggap sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ang desire ko ay walang mawawala sa inyo. Ang desire ko, walang mawawala sa inyo. That is the desire of God. Ganyan magmahal yung ating Panginoon. Haven't you noticed this? How many times have we turned away from God? Ilang taon ka ng Kristiyano, kapatid? Ilang beses kang nagkasala sa Panginoon? How many times have you offended the Lord? Pero born again ka na. Kilala mo na yung Diyos. But you still offend Him. You still commit sin. You fall. You go astray. Tinatalikuran mo yung Panginoon. Pero haven't you noticed that every time that you turn away from God, God seeks you out. Hinahanap ka ng Diyos. Every time that you turn away from the Lord, He calls you. Tinatawag ka ng Panginoon. Bakit? Kasi ang desire ng Lord, sinasabi niya, I don't want to lose anybody.
I don't want to lose anybody. And this shows you yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na ang sama-sama na natin, kahit na palpak na yung buhay natin, kahit na lahat na lang ng mga kalukuhan, katarantaduhan ginawa natin, kahit na yung mga bagay na ginawa natin, kahiya-hiya na sa Panginoon. But this God, He will seek you out. Hahanapin ka pa rin niya. And He will still call you my son. He will call you my daughter. He will call you my child. He will not give up on you. Bakit? Kasi mahal ka nga ng Diyos, kapatid. Kasi mahal ka niya. That's the reason why sabi ng Diyos, ang pagliligtas ko sa'yo walang kinalaman sa mga bagay na ginawa mo. Hindi nakabase ito sa iyong kasalanan o sa iyong kabutihan. It is all about what my son has done. What Jesus has done for you. Iniligtas ka ni Jesus. And that's it. The only problem now is, are you willing to accept that salvation? Tinatanggap mo ba yung kaligtasan na yan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon? The knowledge that God has chosen you to be His should make you persevere unto the end. Kapag nalaman mo, kapatid, na ikaw pala ang pinili ng Panginoon to be His, na maging Kanya, hindi ba't lalakas ang loob mo? Hindi ba't tatapang ka? Bakit? Pinili ako ng Diyos eh. I am part of the chosen few. Hindi lahat ng tao maliligtas, kapatid. That's the truth. But if you are with God, you are one of the chosen few na ililigtas ng Panginoon. Hindi ka ba feeling privileged nun? That should make you proud. Yan ang dahilan kung bakit tayo mga Kristiyano, we continue to persevere. Not because we are good, not because we don't commit sin, hindi dahil perfecto tayo, dahil wala tayong kasalanang nagawa. It's nothing about that. It's about me, you, being chosen by the Lord. Kaya kung nagtataka ka pa hanggang ngayon, bakit ang layo-layo ko na sa Diyos? Bakit ang tagal-tagal ko na hindi nag-church? Bakit ginulo ko na yung buhay ko? Bakit puro kapalpakan na lahat ang ginawa ko sa buhay ko? Bakit ang dami ko nang ginawa ng kasalanan? Why is still God calling me? Bakit tinatawag pa rin ako ng Diyos? Bakit naririto pa rin ako sa church na to? Bakit naririnig ko pa yung boses niya? Because God will not give up on you. God will never give up on you. Hindi ka bibitawan ng Panginoon, kapatid. We are working this out, this salvation. Pero hindi tayo nag-iisa. God has sent us His Holy Spirit to be our guide sa journey na ito. Bakit niya tayo pinadala ng guide? Before, when Jesus went up into heaven, binilinan niya tayo, I will send you a guide. Why do you think it's necessary to send us a guide? Kasi alam ng Diyos, makulit tayo. Alam ng Diyos, matigas ang ulo natin. Kaya bibigyan niya tayo ng guide. And He sent us the Holy Spirit to be our guide. Let us live our lives in the presence of God and in the presence of the Holy Spirit. But remember this. You are one of the chosen few. Bahagi kayo ng mga tinawag ng Panginoon. This is not something that we should take lightly, We should have been gone many years ago. Ito, ang pinsan ko si Nelson should have been dead many times. Ilang beses na siyang dapat na namatay. But God is still calling him back. Binubuhay pa rin siya. Why?
Siguro marami ka pang aasikasuhin. There are many things that you have to settle first and rectify. Pero dahil special ka sa Diyos, kapatid, hindi ka mauubusan ng pagkakataon na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Amen? And every chance that God gives us, we need to work it out. Huwag nating sasayangin yung mga pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa atin to work out this salvation with Him. Are you ready for this special workout na binibigay sa atin ng Panginoon? Handa na ba kayo to work this relationship with the Lord, to work out this salvation with God? If you're ready, please stand up and pray with us. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord God. We praise you, Lord, for today. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa mensahe mo sa amin, Panginoon. Oh, Heavenly Father, we agree. Totoo, Panginoon, that many times in our lives, tumalikod kami sa iyo, Panginoon. We walked away from you. Kinalimutan ka namin, yun ang totoo. And we live this life according to our desire, kung ano yung gusto namin, Panginoon. Kasi naisip namin, mas maganda itong disenyo namin para sa buhay namin kaysa sa disenyo mo para sa amin. Lumayo kami sa iyo, Panginoon. Hindi lang lumayo, Panginoon. We really stayed away from you. Kay layo-layo namin sa iyo, O Diyos. Halos hindi na namin maaninag ang iyong mukha. Subalit, Panginoon, kami ay tinatawag mo pa rin. Tunay ngang kay buti-buti mo, Diyos. Ang pag-ibig mo ay totoo, ito ay dakila, O Diyos. Dahil wala naman kaming ginawa, Panginoon, para maging karapat-dapat sa pag-ibig mo. Ang totoo niyan, puro kapalpakan ng buhay namin, Panginoon. Puro kahihiyan, Panginoon, ang aming mga desisyon, ang aming mga ginagawa. Hindi kami karapat-dapat na tawagin na anak mo. We are not worthy of you. At ang totoo, Panginoon, hindi namin maintindihan kung bakit ang kagaya namin hanggang ngayon ay iniibig mo pa rin. Kung bakit hanggang ngayon kami, Panginoon, ay minamahal mo pa rin. There is nothing in our life today. Walang bagay sa buhay namin, Panginoon, ang makatutumbas sa pag-ibig na binibigay mo sa amin. Oh, Father God, we have failed you. Many times, Lord, we have failed you. But here you are, Panginoon, nandito ka pa rin. Iniibig mo pa rin kami. Niyayakap mo pa rin kami. Despite of what the world has said, kung naman ang sabihin ng mundo tungkol sa amin, Panginoon, hindi nagbabago ang opinion mo tungkol sa amin. At hindi na namin maintindihan, Panginoon, sa nagmumula ang pag-ibig mo na to. Kasi hindi namin kaya ang umibig ng kagaya mo. Pero salamat, O Diyos, nang dahil kay Jesus, ginawa mo kaming karapat-dapat sa lahat ng mga biyayang ito. Maging mga buhay na testigo, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo.
Salamat o Diyos for calling us out. Kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, niyakap mo pa rin kami. Kahit kay dumi-dumi ko na, Panginoon, minamahal mo pa rin kami. Nililinis mo pa rin kami. Kahit nagpupumiglas kami, Panginoon, palayo sa iyo, you never let us go. Hindi mo kami pinababayaan. And we are still here with you. And you are still here with us. Oh Heavenly Father, oh merciful God, oh Yahweh, oh Abba, o Diyos Ama sa langit, ang lahat ng papuri at parangal ay sa iyo. Allow us to praise and worship you, Lord, with tremble and fear. Allow us to work out our salvation, Lord, here on earth. And compel us, Lord, to be of service to our fellow man. Maging lingkod kami, Panginoon, ng iyong mga anak. Maging yakap mo, maging labi mo, Panginoon, maging mga paa mo, maging kanlungan ng mga kaluluwang naliligaw, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. Make us worthy, O God, to stand in your presence. This unworthy lot, kaming lahat, Panginoon, who is not worthy of you. You made us complete. You made us whole. You justified us, Lord, to stand in your presence nang dahil sa ginawa ng aming Panginoong sa Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. We have been justified, O God. And make us worthy of this justification, Lord. At gamitin mo kami at ang bawat isa sa amin. Heavenly Father, we pray for this church, Faith Without Walls and Love Without Borders. Lord, we pray for our ministries, the Talking Hands ministry, the Love ministry. Lord, we pray that you continue to send your angels, send all of the people that we need, God, so that we can fulfill this mission that you have placed in our hearts, to reach the unreachable, to invite the uninvited, and to love the unloved. And all of this, Lord, we ask and pray in the mighty name of our Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay.